Naranasan mo na bang kumuha ng tira-tirang pagkain mula sa iyong refrigerator? Initin ito sa microwave at inisip na gumagawa ka ng mabilis at masustansyang pagkain. Maaring magulat ka na malaman na ang ilang mga pagkaing iniinit muli ay tahimik na sumisira sa iyong katawan, nagpapataas ng tsansa mong magkaroon ng kanser, problema sa tiyan at maging pinsala sa iyong utak. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkain na mariing ipinapayo ng mga doktor at eksperto sa nutrisyon na huwag initin muli dahil maaari itong maging delikado. Ito ang mga pagkaing akala mo ay mabuti para sa iyong kalusugan, pero ayon sa siyensya, ang pag-init muli sa kanila ay maaaring lumikha ng mga lasong sangkap na konektado sa malubhang problema sa kalusugan sa katagalan. Panoorin mo hanggang dulo para malaman mo kung aling mga pagkain ang dapat mong iwasan at ang nakakagulat na mga paliwanag batay sa siyensya para makagawa ka ng mas matalinong desisyon sa kusina at manatiling malusog at maginhawa araw-araw. Bago tayo magsimula, ikagagalak ko ang iyong suporta. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like para matulungan akong patuloy na magbahagi ng mahahalagang kaalaman para sa malusog na pamumuhay. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga bago naming videos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-type ang numero 1 sa comments. Kung hindi mo nagustuhan, i-type ang numero 0 para malaman ko at mapaganda ko pa ang mga susunod na video para sa iyo. Ngayon, magsimula na tayo sa una. Ang pag-init muli ng spinach ay maaaring magdulot ng mapanganib na mga compound. Ang spinach ay kilala sa dami ng nutrisyon nito at kung gaano kadaling gamitin sa maraming pagkain. Kung nilalagay mo ito sa smoothies, hinalo sa stir-fries, ginagamit sa lasagna o hinahalo sa salad, ang dahong gulay na ito ay paborito sa maraming kusina sa buong mundo. Punong-puno ito ng bitamina A, C at K, pati na bakal at antioxidants, kaya madalas piliin ng mga gustong mapabuti ang kanilang kalusugan. Pero may isang karaniwang pagkakamali sa pagluluto. Ang pag-init muli ng spinach matapos itong maimbak na maaaring gawing mapanganib ang superfood na ito. Ang pangunahing problema ay ang likas na mataas na antas ng nitrates sa spinach. Sa sariwang spinach, ang nitrates ay ligtas at mabuti pa nga sa katawan, tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, nagpapababa ng presyon at nagpapalakas ng performance sa pag-eehersisyo ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa mga journal tulad ng American Journal of Clinical Nutrition. Pero maaaring magbago ang anyo ng nitrates kung tama ang kondisyon. Kapag ang spinach ay niluto, pagkatapos ay inimbak, lalo na kung iniwan sa temperatura ng kwarto o matagal na itinago sa refrigerator, at pagkatapos ay iniinit muli, lalo na sa microwave o sa sobrang init, ang nitrates ay nagsisimulang masira at maging nitrites. Ang mga nitrites ay maaari pang maging nitrosamines, na ayon sa maraming pag-aaral ay kilalang sanhi ng kanser. Ang nitrosamines ay seryosong panganib. Ayon sa mga pag-aaral ng mga grupo tulad ng World Health Organization at National Cancer Institute, ang mga compound na ito ay konektado sa mas mataas na panganib ng cancer, lalo na sa tiyan at bituka tulad ng stomach at colorectal cancer. Mas nakababahala pa ang bagong mga pag-aaral ay nagpapakita na ang nitrosamines ay maaaring makasira rin sa nervous system na posibleng magpalala ng mga problema sa memorya o mag-ambag sa mga sakit tulad ng Alzheimer's sa paglipas ng panahon. Ang mapanganib na pagbabagong ito mula sa walang bahid na nitrates patungo sa nakalalasong nitrosamines ay nangyayari ng tahimik, walang halatang senyales, kaya ito ay isang nakatagong panganib para sa mga hindi alam ang siyensya sa likod nito. Ang concern na ito ay lalong mahalaga para sa mga mas matatanda,
dahil mas mahina na ang kanilang katawan sa mga toxins mula sa pagkain at sa paligid. Habang tumatanda tayo, mas mabagal na ang pag-aayos ng ating mga selula at hindi na rin kasing epektibo ang ating katawan sa pagtatanggal ng mga nakakasamang sangkap. Ang mga bagay na baka dati ay nagdulot lang ng kaunting abala noong bata pa tayo, gaya noong nasa 22 o 32, ay maaaring maging mas malalang problema pagdating natin sa edad na 50, 60 at pataas, lalo na pagdating sa mga sensitibong bahagi ng katawan tulad ng utak at nervous system. Halimbawa, ang matagal na pagkalantad kahit sa kaunting dami ng nitrosamines ay nauugnay sa pamamaga sa katawan na ayon sa mga eksperto ay nagpapabilis sa pagbagsak ng kakayahan sa pag-iisip at maaaring mag-ambag sa mga sakit gaya ng Alzheimer's, batay sa mga pag-aaral na inilathala sa Journal ng Neurology. Isipin mo ang karaniwang sitwasyon, gumagawa ka ng malaking palayok ng vegetable soup na may spinach tuwing linggo para madali kang makakain sa buong linggo. Pagdating ng Martes, mabilis mong iniinit sa microwave ang isang mangkok para sa tanghalian. Kahit masarap pa rin ang lasa ng sabaw, posibleng ang spinach dito ay nakabuo na ng nitrosamines dahil sa pag-iimbak at pag-init muli. Kung paulit-ulit mong ginagawa ito linggo-linggo o sa loob ng maraming buwan at taon, ang mga nakalalasong sangkap na ito ay maaaring unti-unting maipon sa iyong katawan, tahimik na nagpapataas ng panganib ng malulubhang problema sa kalusugan sa katagalan. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong tigilan ang pagkain ng spinach. Ang sariwang spinach ay isa pa rin sa pinakamabubuting pagkain na maaari mong idagdag sa iyong diet. Sa halip, baguhin mo lang ang paraan ng paghahanda at pag-iimbak nito. Kung kaya mo, kainin ng spinach ng hilaw o bahagya lang niluto. Kung nakaluto ka na ng ulam na may spinach, kainin ang tira ng malamig tulad ng malamig na spinach salad o cold soup para maiwasan ang panganib ng pag-init muli. Kung kailangan mo talagang initin ang spinach, gawin ito ng dahan-dahan at mahina lang ang apoy sa stovetop imbes na sa microwave at iwasan ang paulit-ulit na pag-init. Siguraduhin ding ilagay agad sa refrigerator ang mga pagkaing may spinach pagkatapos itong lumamig at ubusin ito sa loob ng 1 o 2 araw para mabawasan ang tsansa ng pagbabagong nitrates sa nakakasamang mga compound. Tandaan ang kaalaman ng pinakamainam mong proteksyon. Kapag nauunawaan mo kung paano makakatulong ang maliliit na pagbabago sa paghawak ng pagkain sa iyong kalusugan, mas makakagawa ka ng matatalinong desisyon. Sa pamamagitan ng simpleng pag-adjust, tulad ng pagkain ng sariwa o malamig na spinach, masisiguro mong magiging kapaki-pakinabang sa iyo ang masustansyang gulay na ito at hindi makakasama para maprotektahan ang iyong katawan at isipan mula sa mga nakatagong panganib. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang video na ito, pakitype ang numerong 1 sa comments para malaman kung nandyan ka pa. Salamat sa iyong oras. Number 2, ang pag-init muli ng patatas ay tahimik na makakasama sa iyong kalusugan. Ang patatas ay paboritong pagkain ng marami sa buong mundo dahil mura, maraming pwedeng lutuin at nakakabusog. Kung ito man ay nilamog na may butter, inihurnong may herbs, binake hanggang maging malutong ang balat o inilalagay sa mga sabaw, ang patatas ay madalas na bahagi ng ating mga pagkain. Pero may nakatagong panganib kapag ang patatas ay niluto, pinalamig, itinago at pagkatapos ay iniinit muli, isang karaniwang gawain sa maraming tahanan. Ang siklong ito ay maaaring magdulot ng mga pagbabagong kemikal sa patatas na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan, lalo na kung hindi ito naihanda ng tama. Kapag unang niluto ang patatas, lumalambot ang starches nito at nagiging madaling tunawin ng iyong katawan.
Ngunit kapag nagsimulang lumamig ang nilutong patatas, lalo na kung naiwang nakatiwangwang sa temperatura ng kwarto o masyadong matagal sa refrigerator, ang mga starches nito ay dumadaan sa pagbabagong tinatawag na retrogradation. Sa prosesong ito, ang starches ay nagiging resistant starch. Ang resistant starch sa kaunting dami ay maaari talagang makabuti sa katawan. Gumagana itong prebiotic na nagpapakain sa healthy bacteria ng tiyan at tumutulong sa pagpapanatiling normal ng blood sugar ayon sa ulat sa Journal of Nutrition. Ngunit maaari rin itong magdulot ng problema kung ang malamig na patatas ay iniinit muli, lalo na kung ito ay microwave na mabilis at sa mataas na init o hindi pantay ang pag-init. Ang pinakamalaking panganib sa pag-init muli ng patatas ay ang posibilidad na maglaman ito ng nakakasamang bakterya gaya ng Clostridium botulinum, ang mikrobyo na nagdudulot ng botulism. Tumataas ang panganib kapag ang patatas ay niluto, binalot ng mahigpit sa foil na nag-aalis ng hangin, at pagkatapos ay pinalamig ng mabagal sa temperatura ng kwarto bago ilagay sa refrigerator. Ang mga kondisyong ito ay perpekto para sa paglago ng C. botulinum dahil ito ay nabubuhay sa mababang oxygen at starchy na kapaligiran. Ang nakakatakot dito ay kahit mukhang maayos pa ang patatas o wala itong amoy, maaari pa ring makagawa ang bakterya ng mapanganib na mga lason na hindi mo nakikita, naaamoy o nalalasahan. Ang mga lasong ito ay maaaring magdulot ng seryosong sintomas gaya ng pagkahilo, pagsusuka, at sa ilang bihirang pagkakataon, maaaring magdulot ng komplikasyon sa ugat o nerbiyos. Lalo itong mapanganib para sa mga matatanda dahil habang tayo ay tumatanda, humihina ang ating immune system at panunaw, kaya mas mahirap labanan ng katawan ang mga lason mula sa bakterya. Dagdag pa sa pangamba, ayon sa bagong mga pag-aaral tungkol sa koneksyon ng tiyan at utak, direktang naaapektuhan ng kalusugan ng iyong panunaw kung paano gumagana ang iyong utak. Ang paulit-ulit na pamamaga na dulot ng nakakasamang bakterya o toxins sa tiyan ay naiuugnay sa mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng mga sakit gaya ng Alzheimer's at Parkinson's ayon sa mga pag-aaral sa Frontiers in Neuroscience. Ibig sabihin, ang simpleng pag-init muli ng tira-tirang patatas ay, sa katagalan, maaring magdulot ng tuloy-tuloy na pamamaga na tahimik na nakakaapekto sa pisikal at mental na kalusugan mo. Halimbawa, isipin mong nag-bake ka ng patatas para sa hapunan, binalot mo ang sobra sa foil at inilagay ito sa refrigerator. Makalipas ang ilang araw, iniinit mo ito sa microwave para sa mabilis na pagkain. Kahit maginhawa ito, maaari ka talagang malantad sa kaunting dami ng lason ng bakterya na maaaring maipon sa katawan kung patuloy mong gagawin ang ganitong gawain. Mas lalong tumataas ang panganib kung ang patatas ay pinalamig ng dahan-dahan bago inilagay sa refrigerator dahil binibigyan ito ng mas maraming oras ang bakterya para dumami. Para manatiling ligtas kainin ang patatas, sundin ang ilang simpleng hakbang. Una, magluto lang ng sapat para kainin agad. Kung kailangan talagang magtira, palamigin ito agad at ilagay sa sealed na lalagyan imbes na ibalot sa foil. Saka ilagay agad sa refrigerator para mapigilan ang pagdami ng bakterya. Kapag mag-iinit muli, gumamit ng stovetop o oven para sa pantay na init at huwag paulit-ulit na initin ang parehong patatas. Kung matagal na itong nasa refrigerator o may palatandaan ng pagkasira, mas ligtas na itapon ito. Ang patatas ay maaari pa ring maging masustansya at masarap na bahagi ng iyong diet kung ito ay lutuin at itago ng tama. Sa pamamagitan ng mga simpleng pag-iingat na ito, mababawasan mo ang panganib at mas makukuha mo ang mga benepisyo ng paboritong pagkaing ito.
Para sa mga matatanda na gustong mapanatili ang lakas, memorya at kabuuang kalusugan, malaking tulong ang mga simpleng pagbabago para maprotektahan ang kanilang kalusugan sa maraming taon. Ang pag-init muli ng itlog ay maaaring magdulot ng mapanganib na mga compound. Ang itlog ay paborito sa maraming diet dahil mura, madaling lutuin at puno ng nutrisyon. Kung ito man ay ginagawang scrambled para sa almusal, pinakuluang itlog para sa merienda o hinahalo sa mga putahe gaya ng quiche at casserole, ang itlog ay popular na paraan para makakuha ng dekalidad na protina at mahalagang nutrisyon tulad ng choline na tumutulong sa kalusugan ng utak. Ngunit may karaniwang pagkakamali ang pag-init muli ng nalutong itlog, lalo na sa microwave o sa sobrang init na maaaring gawing mapanganib sa kalusugan ang dating masustansyang pagkain. Kapag unang niluto ang itlog, dumadaan sa prosesong tinatawag na denaturation ang mga protina nito. Ibig sabihin, nabubuksan at muling inaayos ang mga ito sa anyong mas madaling tunawin ng katawan. Normal at mabuti ito sa pagluluto ng itlog, ngunit kapag iniinit muli ang nalutong itlog, lalo na kung hindi pantay o sobrang init, maaring magdulot ito ng mas maraming pagbabagong chemical na nagpapababa sa kaligtasan at nutrisyon nito. Dalawang pangunahing problema ang nangyayari kapag iniinit muli ang itlog, ang pagkasira ng sulfur compounds at ang pag-oxidize ng cholesterol. Ang mga sulfur compounds na natural na nasa itlog ay maaaring masira pa lalo kapag iniinit muli na nagdudulot ng matigas at parang goma na texture at matapang, hindi ka nais-nais na amoy ng asupre. Mas nakababahala pa ang nangyayari sa kolesterol na nasa pula ng itlog. Kapag iniinit muli ang itlog sa mataas na temperatura, ang kolesterol ay maaaring ma-oxidize at maging mga sangkap na tinatawag na oxysterols. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Lipid Research, ang oxysterols ay naiuugnay sa pagtaas ng pamamaga at mas mataas na panganib ng sakit sa puso. At dahil ang chronic inflammation ay kilalang may kinalaman sa problema sa memorya, kakayahang mag-isip at mga sakit gaya ng demensya, ayon sa mga pag-aaral sa Nature Reviews Neurology, mahalagang isaalang-alang ito. Mas malaki ang panganib para sa matatanda dahil habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan sa pagproseso ng taba, tumitigas ang mga ugat, at mas naaapektuhan ang utak ng pamamaga. Ibig sabihin, ang simpleng gawain tulad ng pag-init muli ng scrambled eggs para makatipid ng oras ay maaaring magkaroon ng seryosong epekto sa kalusugan sa katagalan. Isipin mo ang sitwasyong ito, nagpakulo ka ng maraming itlog noong linggo para handa na sa buong linggo. Pagdating ng Miyerkules, iniinit mo sa microwave ang isa para mainitan. Kahit mukha itong masustansya at punong-puno ng protina, naging mas matigas ang protina ng itlog at maaaring na-oxidize na ang kolesterol nito na nagdadala ng nakakasamang sangkap sa iyong katawan. Kung paulit-ulit mong ginagawa ito sa loob ng maraming buwan o taon, maaaring magdulot ito ng tuloy-tuloy na pamamaga na unti-unting sumisira sa iyong kalusugan. Para mabawasan ang mga panganib na ito, subukang kainin ang itlog ng sariwa o kaagad pagkatapos lutuin. Kung gusto mo talagang maghanda ng itlog ng maaga para sa kaginhawahan, kainin na lang ito ng malamig tulad ng hiniwang itlog sa salad, nakalagay sa sandwich o diretsong kainin bilang mabilis na merienda, imbes na initin muli. Kung kailangan mo talagang initin, gamitin ang mahinang apoy at pantay na init sa kalan at iwasan ang paulit-ulit na pag-init ng parehong itlog. Siguraduhing ilagay agad ang nilutong itlog sa refrigerator at kainin sa loob ng ilang araw para manatiling ligtas at masarap. Kung may kakaibang amoy, kulay o matagal na sa ref ang itlog, mas ligtas na itapon na lang ito.
Ang itlog ay maaari pa ring maging isa sa pinakamalusog na pagkain kung maingat itong hawakan. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa tamang paraan ng pag-iimbak, pag-init at pagkain ng itlog, patuloy mong makukuha ang mga nutrisyon nito nang hindi isinusugal ang iyong kalusugan. Ang maliliit na desisyong ito, tulad ng pagkain ng malamig na itlog o tamang pag-init, ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong lakas, kalusugan ng utak at pangkalahatang kagalingan sa katagalan. Tandaan, ang pag-aalaga sa sarili ay madalas nagsisimula sa mga simpleng bagay, gaya ng muling pag-iisip kung paano mo inihahanda ang iyong almusal. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at natutulungan ka ng mga kaalaman, pakitype ang numerong 2 sa comments para malaman kung nandyan ka pa. Maraming salamat sa oras mo sa panonood. Number 4. Ang pag-init muli ng manok ay maaaring magdulot ng nakatagong pamamaga. Ang manok ay paborito sa maraming tahanan, kilala dahil masarap, abot kaya at malusog na pinagmumulan ng lean protein. Kung ito man ay iniihaw, ini-roast o ini-bake, ang manok ay popular na pagpipilian para sa mga mahilig sa fitness, abalang magulang, at sino mang gustong kumain ng balanse at masustansyang pagkain. Marami ang nagluluto ng maraming manok para may madali silang maiinit at makain sa buong linggo. Mukha itong matalinong plano na nakakatipid ng oras. Pero narito ang hindi inaasahan, ang pag-init muli ng manok, lalo na sa microwave o sa sobrang init sa oven, ay tahimik na binabago ang manok sa paraang maaaring magpataas ng pamamaga, makaistorbo sa panunaw, at magdulot ng mga problemang pangkalusugan sa katagalan. Kapag unang niluto ang manok, ang init ay nagpapabuka at nagpapalit ng hugis ng mga protina nito. Kaya mas madali itong tunawin ng iyong katawan. Ang prosesong ito na tinatawag na denaturation ay ginagawang mas madali para sa tiyan ang pagproseso. Ngunit kapag iniinit muli ang manok, lalo na kung hindi pantay ang init na madalas mangyari sa microwave o kung sobrang taas ng init, dumadaan muli ang mga protina sa pagbabagong ito. Sa pagkakataong ito, nagiging mas matigas, mas matibay at mas mahirap tunawin ang protina, kaya mas nahihirapan ang katawan na durugin ito. Para sa mga bata o kabataan na may malakas na panunaw, baka hindi agad maramdaman ang epekto. Pero habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang produksyon ng stomach acid at digestive enzymes ng katawan. Kaya mas mahirap tunawin ang mga pagkaing dati ay madaling matunaw. Maaari itong magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan o pakiramdam ng panghihina pagkatapos kumain ng iniinit na manok kahit hindi mo iniisip na ang pag-init muli ang dahilan. Ngunit lampas pa ito sa panunaw at dito nagiging mas seryoso ang usapin. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang pag-init muli ng pagkaing mataas sa protina gaya ng manok ay maaring magdulot ng pagbuo ng mga sangkap na tinatawag na Advanced Glycation End Products o AGEs. Nabubuo ang mga ito kapag paulit-ulit na inilalantad ang protina at taba sa mataas na init. Nakakabahala ang AGEs dahil hindi lang ito simpleng iritasyon. Kilala itong nagdudulot ng tuloy-tuloy at mababang antas ng pamamaga sa buong katawan. Ang chronic inflammation ay kinikilala na ngayon bilang pangunahing salik sa likod ng maraming seryosong sakit. Ang pamamaga ay hindi lang nagdudulot ng namamagang kasukasuan o pananakit ng kalamnan. Isa itong nakatagong puwersa na nagtutulak sa mga sakit tulad ng problema sa puso, insulin resistance at maging sa mga kondisyon sa utak gaya ng Alzheimer's at dementia. Sa paglipas ng panahon, ang regular na pagkain ng mga pagkaing nagpapataas ng pamamaga, kahit kaunti lang, ay unti-unting nagpapahina sa kakayahan ng iyong katawan na labanan ang sakit, na nagpapataas ng panganib para sa mga sakit na madalas lumalabas sa pagtanda.
Para mas malinaw ito, isipin mong linggo ng gabi at nag-roast ka ng maraming chicken breasts para kainin sa buong linggo. Pagdating ng Martes, iniinit mo ang isa sa microwave para sa mabilis na tanghalian. Maaring mapansin mong medyo goma na ang manok o kakaiba ang lasa, pero binabaliwala mo ito at tinatapos mo ang pagkain, iniisip na ayos lang naman. Ang hindi mo alam, ang pagbabagong ito sa texture at lasa ay senyales ng mas malalim na pagbabagong kemikal sa manok. Nasira na ang mga protina dahil sa ikalawang pag-init, kaya hindi lang bumaba ang sarap, kundi mas mahirap na ring tunawin ng iyong katawan. Naglalagay ito ng dagdag na stress sa panunaw na sa pagdaan ng panahon ay maaaring makaapekto sa immune system at maging sa nervous system. Mahalaga ito lalo na para sa matatanda na maaaring mayroon ng mga problemang may kaugnayan sa pamamaga tulad ng arthritis, mataas na presyon o pagiging malilimutin. Ang chronic low-grade inflammation ay parang mabagal na apoy na nasusunog sa loob ng katawan, nagpapahina ng iyong enerhiya, nagpapalabo ng pag-iisip at nakakaapekto sa mood. Para sa mga nasa edad 50, 60 o mas matanda, ang mga problemang ito ay maaaring magpasobrang nakakapagod sa simpleng araw-araw na gawain. Bagaman ang pag-iwas sa iniinit na manok ay hindi agad mag-aayos ng lahat ng problema sa kalusugan, isa itong madali at praktikal na hakbang para mabawasan ang stress sa katawan. Sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago tulad nito, binibigyan mo ng mas magandang pagkakataon ang katawan mo para magpagaling, manatiling malakas at mapanatili ang magandang enerhiya. Kaya, ano ang pwede mong gawin para mabawasan ang panganib? Una, isipin kung paano mo iniinit ang tira-tirang pagkain. Kung kailangan mo talagang initin ang manok, gawin ito ng dahan-dahan. Gumamit ng mababang temperatura sa oven o painitin ito ng mabagal sa kalan para hindi masira at tumigas ang mga protina. Mas mabuti pa, gamitin na lang ang natirang manok sa malamig na putahe tulad ng salad o wrap kung saan hindi na kailangan pang initin. Isa pang tip ay magluto lang ng sapat na dami ng manok na kaya mong kainin kaagad para hindi na kailangang iimbak at initin muli. Maaaring mukhang maliit na bagay ang mga adjustment na ito, pero sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng malaking pagkakaiba, lalo na habang nagiging mas sensitibo ang katawan natin sa stress mula sa ilang pagkain habang tayo'y tumatanda. Ang pinakamahalagang tandaan ay ang paraan ng paghahanda ng pagkain ay kasing halaga ng kung ano ang pinipili mong kainin. Mananatiling masustansya at puno ng protina ang manok, pero ang paraan ng paghawak mo rito pagkatapos lutuin ay may malaking epekto kung paano nito naaapektuhan ang iyong kalusugan. Sa pagbibigay pansin sa mga simpleng bagay tulad ng tamang pag-init, hindi ka lang kumakain para mabusog, inaalagaan mo rin ang iyong katawan ng maingat. Habang tumatanda tayo, ang maliliit na desisyon tulad nito ay nagiging makapangyarihang paraan para maprotektahan ang ating kalusugan at kagalingan sa pangmatagalan. Kung nanonood ka pa rin at natutulungan ka ng mga aral na ito, pakitype ang numerong 3 sa comments para malaman kung kasama pa rin kita. Maraming salamat sa pagbibigay ng iyong mahalagang oras sa panonood ng video na ito. Number 5, nawawala ang mga benepisyo ng kabute. Kapag iniinit muli ang kabute, ay powerhouse ng nutrisyon, mahal dahil sa malinamnam at earthy na lasa, nakakabusog na texture at maraming benepisyo sa kalusugan. Punong-puno ito ng antioxidants, fiber, B vitamins at mga compound tulad ng beta-glucans na sumusuporta sa immune system. Mahusay na idagdag ang kabute sa mga putahe tulad ng stir-fries, sopas, omelette at side dishes. Nagbibigay ito ng kakaibang lasa habang tumutulong sa puso, nagpapalakas ng resistensya at nagbibigay proteksyon laban sa ilang kanser.
pero may hindi gaanong kilalang downside sa mga paboritong sangkap na ito sa kusina. Ang kabute ay sobrang sensitibo sa pag-init muli at hindi lang ito nakakaapekto sa lasa o pakiramdam nito sa bibig. Maaari rin nitong baguhin kung paano tinatanggap ng katawan mo ang kabute na maaaring makaapekto sa balanse ng katawan sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi tulad ng karamihan sa mga gulay, ang kabute ay may natatanging sangkap gaya ng komplikadong protina, enzymes at maselan na mga taba. Kapag niluluto ang kabute ng sariwa, ang mga elementong ito ay unti-unting nababasag sa kontroladong paraan. Lumalabas ang kakaibang lasa at mas nagiging madali para sa katawan na masipsip ang mga nutrisyon. Ngunit kapag iniinit muli ang kabute, lalo na kung paulit-ulit o sa mataas na init gaya ng microwave, patuloy na nasisira ang istruktura nito. Ang mga protina at enzymes ay bumabagsak sa anyong mas mahirap tunawin ng katawan na maaaring magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan o pakiramdam ng panghihina pagkatapos kumain. Karaniwan ito sa mga matatanda dahil natural na bumabagal ang panunaw habang tumatanda at mas kaunti ang napoproduce na enzymes kaya mas hirap ang katawan sa mga pagkaing mabigat sa tiyan. Ang mga problemang ito na maliit lang noong bata ka pa ay maaaring maging halatang pinagmumulan ng discomfort kapag umabot ka na ng 50 pataas. Pero hindi natatapos sa panunaw ang problema ng iniinit na kabute, may mas seryosong aspeto pa, oxidative stress. Kapag mali ang pag-iimbak ng kabute, halimbawa, iniwan sa plastic container kung saan naiipon ang moisture o kung hindi pantay ang pag-init, ang mga protina at taba ay pwedeng ma-oxidize. Ang prosesong ito ay lumilikha ng mga sangkap na maaaring makasira ng mga selula na nagdadagdag sa oxidative stress. Malaki ang papel ng oxidative stress sa pagtanda at maraming matagalang sakit dahil pinapabilis nito ang pamamaga at pinapataas ang panganib sa mga problema gaya ng sakit sa puso, pagkawala ng memorya at mga sakit sa utak. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga oxidized na sangkap sa pagkain ay nagpapalala sa stress na ito, kaya mas nahihirapan ang katawan na protektahan ang sarili gamit ang antioxidants. Para sa matatanda o sa mga may matagalang problema sa kalusugan, ang dagdag na stress na ito ay maaaring magpakita bilang pagkapagod, hirap sa pag-concentrate o mas mahinang resistensya. Isipin mo ang ganitong sitwasyon, nagluto ka ng masarap na mushroom risotto para sa hapunan, puno ng cremini at oyster mushrooms. Masarap at masustansyang pagkain ito at itinira mo ang sobra sa refrigerator. Kinabukasan iniinit mo sa microwave ang natirang risotto pero napansin mong nag-iba ang kabute, naging makunat, medyo malansa o nawala ang dating masarap na lasa. Ang pagbabagong ito ay hindi lang nakakabawas ng gana sa pagkain. Senyales ito na nagbago na ang protina at taba ng kabute. Ang dating mabubuting nutrisyon ay naging sangkap na mas mahirap para sa katawan, na tahimik na nagpapataas ng pamamaga o oxidative stress sa bawat kagat. Ang pagbabagong ito sa texture ay mahalagang palatandaan. Ang bagong luto na kabute ay malambot at masarap, pero pagkatapos initin muli, madalas itong nagiging goma, malambot o masyadong basa na nagpapakita ng pagkawala ng dating istruktura. Ang pagbabagong ito ay hindi lang nagpapababa sa sarap. Pinapababa rin nito ang nutritional value at pinapataas ang tsansa ng problema sa panunaw o iba pang issue sa katawan. Para sa matatanda na maaari nang nakakaranas ng kabag, utot o hindi regular na pagdumi, ang maliliit na pagbabagong ito ay maaaring magpalala pa sa kanilang kondisyon at mahirap matukoy ang tunay na pinagmulan. Para mabawasan ang panganib, tratuhin ang kabute ng may dagdag na pag-iingat. Kung may nalutong kabute kang itatabi,
Ilagay ito sa sealed glass container sa refrigerator. Makakatulong ito para maiwasan ang pag-ipon ng moisture na nagpapabilis ng pagkasira at oxidation. Kapag iinitin, gumamit ng dahan-dahang init sa stovetop o oven para mapanatili ang dating istruktura. Mas mainam pa, huwag na lang initin muli. Subukan ang malamig na cooked mushroom sa salad na may olive oil, lemon juice at herbs para sa masarap na putahe na ligtas sa panganib ng pag-init. Isa pang magandang opsyon ay magluto lang ng sapat na kabute para sa isang kainan para hindi na kailangan ng pag-imbak o pag-init muli. Ang mas malaking aral dito ay ang maliliit na desisyon tungkol sa pagkain ay maaaring magdagdag ng malaking epekto sa iyong kalusugan. Ang simpleng pagdedesisyon na huwag initin muli ang kabute ay isa ng bawas sa stress sa iyong panunaw at resistensya. Sa paglipas ng panahon, ang mga maingat na hakbang na ito ay makakatulong para mas magaan ang pakiramdam mo, mas mataas ang enerhiya at mas handa kang harapin ang mga hamon ng pagtanda. Sa pag-aalaga, sa pagluluto, pag-iimbak at paghahain ng sensitibong pagkain tulad ng kabute, ini-invest mo ang bawat pagkain para sa iyong pangmatagalang kalusugan. Habang tinatapos natin ang video na ito, gusto kong pasalamatan ka sa pagsama sa akin sa pagtalakay sa mga nakatagong panganib ng pag-init muli ng ilang karaniwang pagkain. Maglaan ka ng sandali at pag-isipan ano ang natutunan mo ngayon na pinakanagulat ka. Siguro ito'y ang pagkaalam na ang pag-init muli ng spinach ay maaring maging lason, ang patatas ay maaring magtaglay ng bakterya, o ang simpleng pag-init muli ng itlog o manok ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan sa katagalan. Gusto kong marinig ang iyong iniisip. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang natutunan mo at paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Ang iyong mga komento ang nagbibigay inspirasyon sa amin na gumawa pa ng mga video na nagbibigay kaalaman at kapangyarihan sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng komento, i-share sa mga kaibigan at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at inaasahan kong magkita tayo muli sa susunod na video.